Kabanata 131. Ito ay isang mahusay na espada. Ito ay tiyak na may kahangahangang pagkakayari. Bulalas ni Bruce. Bagamat walang espesyal na pagkakahawig ang espada, masasabi ni Bruce Starr na ito ay gawa ng Diyos. Habang sinisiyasat niya ang talam, ipinadala ni Bruce ang ilan sa kanyang lakas sa sandata, umaasang masubukan ang kapangyarihan nito. Sa isang iglap, umungal ang talam, at halos agad na nagsimulang marahas na nanginginig sa kanyang kamay. Ang paglaban mula sa talam ay nahuli kay Bruce, at nabasag nito ang kanyang mga depensa. She asterisk T. Itong espada. Tumagos sa bantay ko. Kinailangan ng maraming upang ikiling ang isang tulad ni Bruce, ngunit mula sa kanyang biglaang pagsabog ng kahalayan, masasabi ng isang tao na ang espadang ito ay labis na humanga sa kanya. Ha! Sa lahat ng mga bagay na ginawa ko, ang espadang ito ang pinakamagaling sa ngayon. Bukod kay Zephyr, walang maaaring gumamit nito. Pagmamayabang ng Master Smith sa tabi niya. Alam niyang ang salitang iyon ng napakagandang talam ay tiyak na magdudulot ng katanyagan sa kanyang pangalan. Kahanga-hanga, ito ang pinakakahanga-hanga. Gamit ang talam na ito, siguradong mananalo si Zephyr sa paparating na tournament. Sabi ni Bruce, ang excitement niya ay mahirap itago. Oh! Itong batang to sasali sa tournament. Tanong ni Master Smith, nagbago ang ekspresyon niya. Talaga, narinig mo na rin ba ang paparating na tournament? Tanong ni Bruce. Oo nga. Bago ako dumating sa Starlight, narinig ko mula sa isang kaibigan na medyo nagbago ang mga patakaran ng tournament na ito. Nagpatuloy ang Smith, ayon sa kaibigan ko, mukhang may mga royal din na sasali sa pagkakataong ito. Royals. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Bruce Saltini mula sa bagong impormasyon. Sa katunayan, sa palagay ko ay alam mo na ang ibig sabihin niyan, ang Panday ay nagpatuloy, maraming malalakas na manlalaban sa dinastiyang Ahi, ngunit hindi pa marami sa kanila ang nakapasok sa alinman sa mga akademya. Ito ay dahil ito ay masyadong mapagkumpetensya. Nagsimulang napagtanto ni Zephyr kung bakit ang pagsasama ng mga royal ay makakaabala kay Bruce. Para makilahok ang mga maharlika, nangangahulugan iyon na ang Ahi mismo ay naroroon. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa ating naghaharing dinastiya? Nagpatuloy ang Panday sa kung ano ang alam niya, kaya, para maiwasan ang pissing off ang royals, walang sino man, kahit ang pinakamahusay na manlalaban ay maglalakas loob na lumaban sa kanila. Ang dating patas, na laban na ito ay nadungisan na ngayon. Paano kung may makatalo sa kinatawan ng hari? Nakakunot noong tanong ni Zephyr. Humalaklak ang Panday, sino ang gustong maging kaaway ng Ahi? Kapag napi**s mo sila, hindi lang ang iyong angkan ang magdurusa, gayon din ang iyong lungsod. Bagamat ang dinastiya mismo ang magtatanggal sa iyo, duda ako na gagawin ng mga prinsipe. Kung talagang gagawin mo ito, kailangan mong matulog ng nakabukas ang isang mata sa natitirang bahagi ng iyong buhay, anak. Tama siya. Ang aming mga mandirigma ay hindi kailanman maglalakas loob na lumaban sa mga royal, sabi ni Bruce, na nasira mula sa balita. Alam niya na ang lahat ng ito ay isang detalyadong pakana lamang para makapagpatala ng higit pang mga prinsipe sa mga akademya. Gayunpaman, Zephyr, huwag mag-alala. Kahit gaano kalakas ang mga prinsipe, hinding-hindi sila makakarating sa mga akademya. Kung mananalo ka sa tournament, magkakaroon ka ng proteksyon sa akademya na duda ko kahit ang royals ay maglalakas loob na gumawa ng anumang biglaang hakbang. Mabilis na pinamunuan ni Bruce ang usapan. Oo, naisip ko na yan. Maraming panganib ang kakaharapin ng isa kapag tinatahak ang landas na ito. Kung ang bawat isa ay matatakot sa bawat hamon, paano pa sila makakarating sa tuktok? Paano kung royal sila? Hindi ako natatakot. Confident na sagot ni Zephyr. Alam niyang sa pamamagitan lamang ng enrollment ay uunlad ang kanyang landas tungo sa kapangyarihan. Kahit na kailanganin ng pissing off ang royals para maabot ito, hindi atras si Zephyr. Kahit nabigyan siya ng problema ng mga prinsipe ng Ahi, mayroon pa rin siyang kakayahan sa paggawa ng tableta.
Biglang yumanig sa opisina ng Usayoril ang isang malakas na dagandong, ang pinagmulan nito ay sa mismong lungsod. Anong nangyayari? Mabilis na nagtipon ang lahat sa sandaling lumipas ang panginginig, pagkatapos ay mabilis silang tumakbo palabas. Ang sumalubong sa kanila ay isang malaking anino sa hangin habang umiikot ito sa isang akses. Ano? Ito ang tanging mga salita na maaaring hingal ng maraming nanunood nang mapagtanto nila kung ano ang anino. Isang malaking sisidlan sa langit. Ang busog ng barko ay inukit sa isang dragon figurehead, ang mga ukit nito ay masalimuot, malamang na ito ay ginawa ng isang dalubhasang manggagawa ng kahoy. Sinasaklaw ng mga kaliskis ang kabuuan ng sasakyang dagat, ang bawat isa ay pantay-pantay na parang buhay. Ngunit ang pinaka-nakakaintriga na bahagi ng barko ay ang patuloy na mahinang ungol na nagmumula sa figurehead, na may usok na bumubulusok sa mga butas ng ilong nito. Kabanata 132. Ang bawat manlalaban sa Starlight ay nakakaramdam ng napakalaking enerhiya na nagmumula sa barko sa kalangitan. Ngunit ang katotohanan na ito ay lumipad, ay ang pinakamahalagang punto ng interes para sa lahat. Bakit ganon? Yan ang bapor na pandigma ng Ahi. Nagsalita ang Smith na may pagtataka. They would need a beast to function a ship like this, they are expensive as heck and this beauty would be one of the rarer ones. Ang Ahi ay bihirang gumamit ng mga ito. Nagpatuloy ang Panday, sa pagkamangha. Ang mga barkong pandigma ng Ahi ay kadalasang ginawa ng mga mastersmith. Sa makatuwid, sa kanya, ang mga ito sa huli ay mahahalagang bagay. My gosh, paano lumilipad ang barko? Imposible. Dapat na naginip ako. Nagulat at namangha ang buong Starlight, marami sa kanila ang napabuntong hininga at ang isang dakot sa kanila ay napahiyaw sa nakita. Hindi ito ordinaryong eksena. Biglang may narinig na malakas na kaluskos mula sa barko, na sinundan ng mabagal nitong pagbaba sa Starlight Market. Sa sandaling lumapag, bumuka ang bibig ng figurehead, na nagpapahintulot sa isang grupo ng mga lalaki na lumabas. Kabilang sa kanila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nanguna. Nakasuot siya ng mag-agarang damit, na may gintong berda. Imposibleng tanggihan ang kanyang kataas-taasang hangin. Pumikit siya, tiningnan ang mga nakapaligid na Starlight Fighters, bago nagpakawala ng tawa. What a dump! Wala pa bang nakakita ng Dragon Boat dati? Kung hindi dahil sa rules ng tournament, hinding-hindi ako makakatuntong sa ganoong nakakatakot na lugar. Ang lalaki ay nanunuya ng walang kaunting konsiderasyon sa mga tao mula sa lugar na ito. Sa katunayan, ang lugar na ito ay hindi karapat-dapat sa iyong kadakilaan. Hindi natin kailangang isipin ang mga bumpkins na ito, nagsalita ang isang gwardya sa likuran niya. Talaga. Patuloy ng lalaki na nasiyahan sa komento ng kanyang gwardya. Mayor of Starlight. Where the F*** are you? Sigaw ng lalaki, ang kanyang boses ay nagdadala ng lakas, na naghiwalay ng mga alabok na ulap sa kanyang paningin. Ang kanyang sigaw ay naging sanhi ng maraming mandirigma na ihanda ang kanilang mga sarili, hindi sigurado kung sasalakayin ang lalaki. Anuman, ang ilan ay natangay ng kanyang dagandong. Ang ilan ay nasugatan ng husto. Itigil mo na ito, sabay galit na utos ni Fus, nagpadala siya ng pader ng enerhiya para harangin ang dagandong ng lalaki. Talagang naiinis siya. Oh. Hinaranggan mo ito. Maybe this place ain't so she**t after all. Nagsalita ang lalaki habang binibigyan niya si Bruce ng isang beses. Hinusgahan niya si Bruce na halos kapantay niya ang sarili niya at sumigaw, marahil ay minaliit kita. Ako si Frederick Ash, sa ilalim ng delegasyon ng dinastiyang Ahi, narito sa opisyal na negosyo para imbitahan ang kinatawan ng Starlight sa Intercity Tournament. Ikaw ba ang mayor ng Starlight? Ano ang natagalan mo? Ang tanong ng lalaki, na walang pakialam sa pinsalang ginawa niya. This F***er. Isip ni Zephyr, nang maabutin niya si Bruce. Kalmayan ang sarili mo, hindi ito ang oras para magpadalos-dalos. Tahimik na sabi ni Linus, sa likod mismo ni Zephyr nang maramdaman niya ang panghahamak nito. Kahit na narito ka sa royal business,
hindi mo ba ipapaliwanag ang iyong katwiran para saktan ang aking mga tao? Tanong ni Bruce. Ano ang kailangan kong ipaliwanag? Itong Dragon Boat ay may iba pang manlalaban mula sa ibang mga lungsod. Huwag mong sayangin ang oras ko. Dalhin mo sa akin ang iyong kinatawan ngayon. Utos ni Frederick. Zephyr, tara na. Sabi ni Bruce. Bagamat galit siya, mas alam niyang galitin ang dinastiya. Master, ingatan mo ang iyong sarili. Sabi ni Leia. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili, Panginoon. Sigaw ni Mason at ng mga rider. Zephyr my boy, hindi mahalaga kung manalo ka o matalo. Please return safely. Sabi ni Spout. What the? Isa ka lang lakas ng level 8, pero ikaw ang kinatawan ng Starlight. Makinig ka dito brat, tanggapin mo ang salita ko at sumuko ka na. Kahit na ang strengths ng level 9 ay hindi pinag-iisipan sa tourney na ito, lalo na ang isang tulad mo. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Dumating at umalis ang mga nakakainis na komento. Halatang hindi isinasaalang-alang ni Frederick si Zephyr. Kabanata 133. Pumikit si Zephyr, nagkukunwaring ngumiti, pagkatapos ay tahimik na sumagot, "Salamat Panginoon, sa paalala." Magalang ang tono niya, na para bang hindi siya nainsulto. Gayunpaman, hindi napigilan ni Frederick ang mapilang sa kinatatayuan saglit. Para sa ilang kadahilanan, kahit na mukhang normal ang tingin ni Zephyr, naramdaman niya na parang nakita niya ito mismo. Napakaraming tao. Napakalaki ng bagay na ito. Hingal na hingal si Zephyr nang makapasok siya sa brig. Hindi niya inaasahan na ganito kaluwalhati ang hitsura nito mula sa loob, mukhang isang maliit na palasyo, na may maraming silid. Anong tinatitigan mo? Lumipat ka dyan sa kwarto mo. Utos ni Frederick na dismayado dahil sa gulat sa malamig na tingin ni Zephyr. Kasunod ni Frederick, dumating sa isang silid ang dalawang kinatawan ng Starlight. Malaki ang silid at pinalamutian ng maayos. Bukod dito, napuno ito ng isang halaga ng primordial na enerhiya, pinapayagan nito ang mga residenteng mandirigma na sanayin at ibalik ang kanilang sarili. Pagkaalis ni Frederick, isang boses ang narinig ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na dumaan kina Zephyr at Bruce, "Starlight. Kahit isang maliit na lungsod na tulad mo ay makakasakay sa Dragon Boat." Ang lalaki ay nagmula sa isang kakayahan ng isang agility mula sa dami ng enerhiya na mayroon siya. Sa tabi niya, ay isang humigit kumulang 17 taong gulang na binatilyo, na may parehong mapagmataas na hitsura. Para siyang maluwag nang makausap ang isang tulad ng status ni na Zephyr at Bruce. Nahihiyang dinala ni Bruce si Zephyr sa silid. Ang isa sa mga patakaran sakay ng Dragon Boat ay walang sino man ang maaaring lumaban sa loob nito, kaya hindi na kailangang mag-abala ng pakikipagtalo ni Bruce. Sa pag-alis ni Frederick, pinag-isipan niya ang naunang pakikipag-ugnayan niya, at bahagyang kinilig sa alaala, ano ang problema ng batang iyon? Bakit nakakatakot siya? Zephyr, ang paparating na labanan ay magiging mahirap. Magiging iba. Kahit na ang brat na iyon kanina ay isang lakas ng level 9, at hindi ito normal. Sa mga manlalaban na ito, siya ay kasalukuyang isa sa pinakamahusay. You shouldn't underestimate your opponents. Paalala ni Bruce sa kanya. Don't worry. I got it. Relax Bruce, I'll definitely give it my all. Sagot ni Zephyr. Tumanggo si Bruce bilang kasiyahan, good. Gayunpaman, kung ang iyong kalaban ay masyadong malakas para sa iyo, mas mahusay na sumuko. Bagamat kailangan ang pagkapanalo, hindi dapat kalimutan na mahalaga din ang buhay. Matigas ang mukha ni Bruce, tumanggo lamang si Zephyr bilang tugon. Maya-maya, nagtanong si Zephyr, "Bruce, walang makakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Kung may mangyari man sa akin, ay pangako mo sa akin na babantayan mo ang kan." Bagamat tiwala si Zephyr sa kanyang kakayahan, kailangan pa rin niyang maging maingat sa iba pang mga manlalaban. Pagkatapos ng lahat, siya ay itinuturing na isang baguhan sa gitna ng iba pang mga bagay. Nakuha mo. Napabuntong hininga si Bruce.
Pagkatapos ng ilang walang ginagawang daldalan, silang dalawa ay nakaupo na naka-cross-legged sa kanilang banig, handang magsanay. Pagkaraan ng ilang oras, biglang yumanig ang dragon boat, na sinundan ng pagbaba nito muli. Naramdaman ang biglaang pagbabagong ito, binuksan ni Zephyr ang kanyang mga mata. Nandito na ba tayo? Pagbaba nila sa dragon boat, pinagmasdan ni Zephyr at Bruce ang kanilang paligid. Nasa isang napakalaking stadium sila. Ito ang pinakamalaking stadium na nakita ni Zephyr. Batay sa kanyang nakita lamang, ang stadium ay maaaring tumagal ng hindi bababa sa 200,000 mga tao, bagaman ito ay magiging magkano. Ang dinastiyang Ahi ay sumaklaw sa isang malaking bahagi ng mundo, na mayroong maraming lungsod sa ilalim nito. Bukod sa mga Ahi mismo, ang isa ay mahihirapang subaybayan ang kanilang mga pag-aari. Kinuha ni Zephyr ang lahat, nang makitang mayroong hindi bababa sa 100,000 tao ang naruroon. Bukod sa mga alkalde ng lungsod at kanilang escort, ang iba ay halos binubuo ng bawat kinatawan ng lungsod. Ang mga mandirigmang ito ay mukhang nasa mas bata, hindi mas matanda sa 20, at ang bunso ay mga 12. Anuman, ang aura ng bawat isa sa kanila ay napakalakas. Ang pinakamahina dito ay isang lakas ng antas. 7. Ibang klase ito. Zephyr. Tumango. Nagtataka siya sa kanyang kasalukuyang lakas, iniisip na baka 2 pa. Walang kapantay si Agile. Hindi alintana, nag-iingat pa rin si Zephyr. Pagkatapos ng lahat, ang mga batikang manlalaban na ito ay walang alinlangan na magkakaroon ng espesyal, signature tricks sa kanilang mga manggas. Nanatiling nakabantay siya gaya ng dati, alam niyang napakaraming manlalaban ang nakarating na sa Agile state. Iniisip niya kung kaya niya ba talagang kunin ang mga mas mataas na antas. Gayunpaman, si Zephyr ay nanatiling kalmado at hindi natitinag sa paningin. He chuckled, marahil hindi na magiging madali ang mga bagay sa pagkakataong ito. Nagpatuloy siya sa pag-scan sa arena, nakita niyang nakakatuwa na napakaraming babae sa paligid na may mga kaakit-akit na katangian. Kaya't ang mga lalaki ay lumapit sa bawat isa sa kanila at sinubukan silang kausapin. Umiling si Zephyr, if this goes on, one would wonder if this is a tournament or a dating site. Biglang umalangaw-ngaw ang isang magaspang na boses. Lumapit ang isang malaki at matipunong lalaki na may balbas na mukha na may kasamang isang sugo, na hinihimas ang kanyang napakalaking sukat. Bruce Starr, bakit? Hindi ko akalain na makikita kita dito. Tumawag ang lalaki. Boxer. Nandito ka rin. Sagot ni Bruce, na ikinagulat niya. Naglakad siya para salubungin ang lalaki, at binigyan ito ng mahigpit na yakap. Hindi lang nila kilala ang isa't isa, kundi maging malapit din silang magkaibigan. Alam kong nandito ka, alam ko. 2 araw na kitang hinintay, alam kong hindi ka mabibigo. Tumawa si Boxer. Boxer. Itong pangalan. Parang pamilyar talaga, naisip ni Zephyr. Halika. Pakilala kita sa ward ko yang. Iminuwestro niya ang binata sa tabi niya, na may pagmamalaki. Kabanata 134. Pinag-aralan ni Zephyr ang bata, at napagtanto kung bakit ipinagmamalaki ni Boxer. Siyang ay walang palpak. Siyang ay mukhang medyo matikas, at siya ay may mabagal at malambot na paggalaw. Ang kanyang mga tampok ay pambabae rin. Kung hindi dahil sa kanyang Adam's apple, marami ang mapagkakamalang babae siya. Ang mahaba niyang buhok ay umabot sa kanyang baywang, ang iba ay nakatabing pa sa kanyang puting damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at kumpiyansa, ngunit ang kanyang mga tampok ay nanatiling eleganteng at nakalaan. Siya ay isang kakaibang kagandahan na nakakuha ng maraming mata. Ngunit siya ay nakatayo doon na hindi kumikibo, hindi nagsasalita, tulad ng isang bangkay. Ito ay medyo nakakalito. Kakaiba ang lalaking ito. Napaisip si Zephyr. Sige na. Batiin mo siya. Tumawa si Boxer. Ginoong Bruce. Tawag niyang. Ang kanyang boses ay marupok at malambot, ngunit malinaw at maigsi. Magkaiba sina Boxer at Yang. Kung paano naging ang magkapareha ay medyo kakaiba, naisip ni Zephyr. Habang nag-iisip si Zephyr,
naramdaman niyang may nakatitig sa kanya, ito ang naging alerto sa kanya, at mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo para salubungin ang tingin. Sa pag-angat niya ng ulo, napansin niyang malamig na nakatitig sa kanya si Yang, nakakatakot itong tanawin. Kung mayroon man siyang masamang intensyon, maaaring likas na ipagtanggol ni Zephyr ang kanyang sarili ng maagap. Halika na Yang, magpakabait ka. Napaungol si Boxer. Tila madalas na binibigyan ni Yang ng sakit ng ulo si Boxer. Bumaling siya kay Bruce, nahanap siya ng mga magulang ng batang ito na ganito. Gayunpaman, mabuting bata siya, mangyaring huwag hayaan siyang mapunta sa iyo. Tumanggo si Bruce, hindi rin palpak ang batang ito, sino ang nakakaalam na kukuha ka ng napakahusay na apprentice. Tumingin si Boxer kay Zephyr, iyo ba siya? Nakangiting paliwanag ni Bruce, Zephyr is the son of a good friend of mine. He's 16 this year, and his prowess is exceptional. I brought him here to try out. I haven't had your luck in getting such a fine apprentice. Tumawa si Boxer, pero syempre. Paano ka maswerte sa akin? Hahaha. Nagulat si Zephyr sa kanyang amusement, ito ang dapat niyang gawin ngayon. Makapangyarihan ka. Sabi ni Yang kay Zephyr, pambasag ng katahimikan. Hindi ka naman masama sa sarili mo. Sagot ni Zephyr na may magalang na ngiti. 2 dirtbags mula sa mga maruruming lungsod, ano ang nagpapangiti sa inyong lahat? Isang huff ang dumating. Isang grupo ng mga tao ang lumapit, at ang kanilang pinuno ay nakasuot ng mag-agarang damit, ang hangin sa paligid niya ay nagpapahiwatig ng kanyang kataasan. Sa kanyang likod, nakalagay ang isang magandang mukhang espada. Ang lalaking ito ay ginawang isang bihasang eskrimador. Sa tabi niya, nakatayo ang isang kamukang binata. Pareho silang nakatingin ng masama kay Zephyr at Yang. Bakit? Kung hindi ito ang B***-starred mayor ng Claymore. Saway ni Boxer na nagpapahiwatig ng hindi magandang relasyon nila. Anong ginawa ko para maging audience, sa mga katulad mo? Tumanggo si Boxer. Isa ka lang bumpkin mula sa Lake Tahoe. How dare you speak to my father like that? Ganting sabi ng nakababatang lalaki. Bago pa man magsimula ng away ang sinuman, biglang umihip ang hangin. Si Yang ay gumawa ng kanyang hakbang, nagpadala ng isang pag-atake na nagdala ng hangin kasama nito. Isang malakas na sampal ang maririnig habang nakadikit ang palad niya sa mukha ng binata. Ang bilis naman. Naisip ni Zephyr, si Yang ay isang taong nakikita niyang iginagalang niya. Bagamat siya ay malamig at walang pakialam sa panlabas na anyo, hindi niya kayang makitang iniinsulto si Boxer, F***er. Scolded the Claymore mayor, summoning his energies, ready to strike Yang down. Kamay sa iyong sarili, B***boy. Dumilat si Boxer, nagpadala ng shockwave para batiin ang malapit ng umatake kay Yang. Isang malakas na boom ang umalangaw sa buong arena nang maghabulan na ang dalawa. Isang malaking puwersa ang nagpatigil sa kanilang dalawa, na nagparalisa sa kanilang kinalalagyan. Tapos ka na ba? Dumating ang isang matandang boses, ang nanginginig na presensya nito sa buong arena. Sa himpapawid, isang grupo ng mga lalaki ang dahan-daang bumaba sa arena. 5 sila, at sa sandali ng kanilang hitsura, ang buong arena ay tumigil. Ang enerhiya ay umaagos sa paligid nila habang sila ay gumagalaw, tulad ng mga alon na humahampas sa bawat isa sa kanila, sa ilalim, at sa bawat manlalaban. F***. Napaisip si Zephyr nang maramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Ang mga gwardya na may gininto ang baluti ay lumitaw sa ilang sandali pagkatapos ng 5, sinusundan sila sa paligid. Grandmasters. Tahimik na bulalas ni Bruce. Nanginginig din ang kanyang katawan, na nagpapakita kung paano rin siya naapektuhan ng kapangyarihan ng Masters. This B***-starred powers are. Ni isang agile ng level 3 na katulad ko ay hindi makatiis. Bumantong hininga si Boxer, nakakuyom ang mga kamao. The Grandmasters, the top fighters of the Ahi Dynasty. Bawat isa ay powerhouse in their own right. Dahil sa kanila walang nang ahas na kalabanan ang Ahi Dynasty.
Kung hindi ako nagkakamali, lahat sila ay Agils ng level 4. Nagpatuloy si Boxer. Agils ng level 4. Malakas na pagtataka ni Zephyr. Iyon ay isang antas na hindi naaabot ng karamihan, at walang alinlangan na isang antas na kahit siya ay hindi nang ahas makipaglaban. Kahit na isang bahagyang titig mula sa isa sa kanila ay sapat na upang mapinsala ang sinuman. Hindi sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Balita ko may master ng Grandmasters. Isang agile ng level 5. Pagpapatuloy ng Boxer, kapag ang isang manlalaban ay umabot sa antas na iyon, maaari silang lumikha ng mga table task gamit ang kanilang sariling lakas, at pag-isahin ang kanilang mga kaluluwa sa earth at langit. Ang isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 1,000 sundalo, at 10,000 kabayo. Siya talaga ang totoong trumpeta ng dinastiya. Nagpakita ng takot si Boxer habang ipinapaliwanag niya ang lahat. Isang agile ng level 5. Nag-isip si Zephyr, ngunit hindi masyadong nag-abala tungkol dito. Sa kanyang nakaraang buhay, nakilala ni Zephyr ang maraming malalakas na mandirigma. Ang mga maliksi ng level 5 ay wala sa kanya. Ang mga maliksi sa antas ng 5 ay mayroon lamang mga espesyal na posisyon, bukod doon, sila ay walang iba kundi ang mga niluwalhati na mandirigma. Kabanata 135. Hindi pa nga nagsisimula ang tournament, and here you are fighting amongst yourselves. Nakakahiya. Sabi ng isa sa mga Grandmasters habang nakatingin kay Boxer at sa Claymore Mayor. Sa isang titig lang, nagsimula na silang dalawa na mabuo ang butil ng pawis sa kanilang mga kilay. Hindi sila nang ahas na sumilip. Malapit nang dumating ang mga mandirigma ng Boundless Academy. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pag-aaway na parang mga bata, huwag mo akong sisihin kapag napipilitan ang kamay ko. Utos ng guro. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na ingay sa buong arena. Ito ay tulad ng isang mahusay na talon ay bumaba sa arena, pinunit ang walang laman na espasyo. Biglang bumaba mula sa langit ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang isa sa kanila ay mukhang pangkaraniwan, ngunit iba ang sinasabi ng enerhiyang ipinalabas niya. Gayunpaman, ang isa ay nakasuot ng mayayamang damit, na may maraming mag-agarang accessories. Napunit nila ang hangin sa kanilang paligid, at kahit papaano ay pinatitibay ito sa ilalim ng kanilang mga paa. Ito ang mga agile ng level 5, sila lang ang maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Tahimik na sabi ni Boxer. Huminto sila sa kalagitnaan sa ere, na parabang nakatayo sila sa matibay na lupa mismo. Maraming mandirigma ang naiinggit din. Sino ba naman ang hindi gugustuhing lumakad sa hangin na parang lupa? Pagbati Master. Mabilis na bumati ang 5 Masters. Ang nakasuot ng pinong seda at berde na perlas ay walang iba kundi ang Master ng Grandmasters. Ang isa pang mas karaniwang bihis ay isang bihasang manlalaban mula sa Academy. Nagkatinginan ang dalawang manlalaban, bago nila hinayaang magsalita ang guro, sa tingin ko alam ng lahat kung bakit ka nandito. Pagpapatuloy niya, itong tournament na ito ay naging mas kakaiba kumpara sa dati. Basta't ipinangako mo, mapapatala ka sa Boundless Academy. Hindi tugma ang boses niya sa hitsura niya. Dahil isa siyang makapangyarihang practitioner, kaya niyang pabagalin ang proseso ng kanyang pagtanda. Ang tunay niyang edad ay tiyak na mas matanda kaysa sa sasabihin ng kanyang hitsura. Matagal na mula noong huling tournament, gayunpaman, maglakas loob akong sabihin na ito ang isa sa pinakamahalaga. Ipinagpatuloy niya, ang walang hanggan na academy ay kabilang sa 5. Kung ikaw ang pipiliin nila, ang iyong angkan, lungsod, at ang iyong sarili ay walang alinlangan na magpapabuti sa katayuan. Let me remind you all, this is an important event. Kung maglalako ka, I will disqualify not only you, but also your clan, permanently. Nang matapos niya ang pangungusap na iyon, naglabas ng shockwave ang guro sa buong arena. Please. Patuloy niya, habang sinenyasan niya ang kinatawan ng academy na magsalita. Hindi na ako magdadagdag ng marami. Ang idadagdag ko ay magiging iba na talaga ang tournament na ito kumpara sa dati, dahil ang mga patakaran ay hindi gaanong mahigpit. Ibig sabihin, oo,
ang pagpatay ay kinukonsinti. Kaya naman, kung sino man sa inyo ang gustong umalis ngayon, mangyaring gawin ito. Oo nga pala, ang arena na ito ay matatagpuan sa Land of Despair, I'm sure narinig nyo na iyon. Napansin ni Zephyr na bahagyang nanginig sina Bruce at Boxer sa pagbanggit sa lugar. Land of Despair. Hindi maaaring tama iyon. Sa katunayan, paano ito mangyayari? Iyon ay ngunit ang pinaka-nakamamatay na lugar na alam ng tao. F*** na tournament, ang F****King place na ito ang unang papatay sa atin. I give up. I give up. Maraming mandirigma ang nagsimulang sumigaw sa takot. Mga mahihina. Na nandiyan si Boxer. Bruce, anong ibig niyang sabihin sa Land of Despair? Ganun ba Kate Cott? Tanong ni Zephyr. Hey. Natural lang. Ang Land of Despair ay isa sa mga pinakadelikadong lugar sa Ahi Dynasty. Bagamat puno ito ng hindi mabilang na kayamanan, marami ring mapanganib na hayop at nilalang ang naninirahan sa lupaing ito. Sa ibabaw nito, may mga duststorm, nakamamatay na gas. You name it, they have it. Nakangiting sagot ni Bruce, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mahigpit pa rin. The Land of Despair is originally the royal training grounds, but it became too delikado sa paglipas ng panahon. Maraming royal members at staff ang naligaw dito. Sa paglipas ng panahon, ang lugar na ito ay lalong naging abandonado, patuloy ni Bruce habang inililibot niya ang kanyang mga mata sa paligid. Noon, ang intercity tournaments ay isang paraan para sa mga akademya na pumili ng mga susunod na mag-aaral, ngunit ang tournament ngayong taon ay tatakbo ng Boundless Academy. Kaya naman mas malupit ito sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na aabot sila ng ganito. Tumango si Zephyr, ngunit hindi siya nagpahayag ng takot. Maraming mandirigma ang sunod-sunod na sumuko. Bagamat malaki ang gantimpala para sa tournament na ito, masyadong mahalaga ang kanilang buhay para ilagay sa linya. Lalo na ang mga mas bata pa, hindi nila nais na putulin ang kanilang potensyal na mahaba at masaganang buhay ng ganito. Hindi napigilan ng guro ang mapangiti nang makita ang mga mandirigma na madaling sumuko ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga kinatawan ng dinastiyang Ahi sa kabuuan, paano sila titingnan ng prestihiyosong academy ngayon? Kabanata 136. Iyon na yata ang huling pagkikita natin sa kanila. Sabi ng academy representative habang nakayuko. Ang iba pa nananatili, good job. Kapag ang isa ay lumakad sa landas ng martial arts, bukod sa potensyal at kasanayan, ang isa ay nangangailangan ng isang malakas, hindi natitinag na puso. Tanging sa pamamagitan lamang ng walang takot na mga panganib, ang isa ay makakatanggap ng masaganang gantimpala. Sa totoo lang, kahit na ang Land of Despair na ito ay lubhang mapanganib, ang Academy at ang Dynasty ay magpapadala ng aming makakaya para protektahan ka. Kung sakaling kailanganin mo ito, tumawag ka lang at tutulungan ka namin. Gayunpaman, ito ay nangangahulugan din na ikaw ay madi-disqualify. Sabi niya. Nang matapos niya ang kanyang sentensya, mabilis na nagpalit ng himig ang mga nag-forfeit kanina. Baka sa mukha nila ang pagsisisi. Kung alam nilang protektado sila, hindi sila kusang loob na nag-forfeit. Ang intercity tournament ay ginaganap lamang tuwing 15 taon, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon para sa bawat manlalaban, lalo na ang pagkakataong ma-enroll sa Boundless Academy. Hindi nasusukat ang kanilang panghihinayang. Bibigyan namin ang lahat ng scoreboard para masubaybayan ang score mo sa tournament na ito. Kung magiging kasiya siya ang performance mo, pipiliin ka namin na mag-enroll sa academy. Take note, hindi kami pipili ng marami, pero kung mag-excel ka at makapasok ka sa tuktok, magiging academy initiate ka kaagad. Patuloy niya. Ang pahayag na ito ay umalangaw-ngaw sa mga mandirigma, bawat isa sa kanila ay dilat ang mata at umaasa. Ang pagiging isang academy initiate ay magiging isang napakalakas na hakbang sa kanilang karera. Academy na magsimula. Sa isip ni Zephyr, bumilis ang tibok ng puso niya habang nakakuyom ang mga kamao. Alam niyang hindi niya ito papalampasan. Bagaman mataas ang premyo,
hindi natin dapat kalimutang hindi mamatay, malamig na sabi ni Yang. Bagamat nanatiling walang pakialam ang kanyang ekspresyon, may bakas ng pag-asa sa kanyang boses ngayon. Pinag-aralan ni Zephyr ang husay ni Yang. Tinansya niya na siya ay isang lakas ng level 9, ngunit ang kanyang tunay na kapangyarihan ay tiyak na higit pa sa kanyang ipinakita. Si Yang ay sobrang kalmado rin, ito ay kitang-kita sa kanyang hindi natitinag na puso. Alam ni Zephyr na magiging kalaban si Yang sa madaling panahon. Yun lang mag-reel sa unang pwesto ang magiging initiate. May kahit 10,000 kalahok dito, magiging mahirap na gawain. Kung aasa lang ako sa lakas ko sa level 8, walang alinlangan na mabilis akong ma-disqualify, ngunit sa aking lakas at sa aking espada, maaaring hindi iyon. Kalmadong nag-isip si Zephyr. Ang iyong mga scoreboard ay makakatulong sa pagtatala ng iyong pag-unlad. Kung paano tumaas ang iyong score, well, depende iyon sa kung gaano karaming mga hayop ang maaari mong patayin. Siyempre, kung mahahanap mo ang ilan sa mga nakatagong kayamanan, tiyak na makakatulong iyon sa iyo ng malaki. Gayunpaman, may ibang landas. Ang sabi ng lalaki, bago nagpakawala ng bahagyang tawa. Kung magagawa mong magnakaw ng scoreboard ng isa pang manlalaban, sa anumang paraan, hugis, o anyo, anumang puntos na mayroon sila ay magiging iyo. Ano? Hindi ba ibig sabihin, magkadikit na tayo? Napakapanganib na ng Land of Despair, at ngayon kailangan nating mag-alala tungkol sa mga backstabbers. What the F***? Ito ay isang pakana lamang para patayin tayo. Ang mga mandirigma ay sumabog sa malakas na protesta. Sa tingin mo ba ay may makapasok sa Boundless Academy ng ganoon kadali? Isa sa 5 dakila. Upang maging isang malakas, maalamat na manlalaban, kailangan ng isa na magukit ng kanilang daan sa pamamagitan ng dugo at buto. Mabangis na sagot ng lalaki, na nagpagulong-gulong sa lahat. Si Zephyr mismo ay hindi nakasakay sa ideya, at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ukitin ang ating daan sa pamamagitan ng dugo at buto. Sabi niyang na may maliit ngunit malamig na ngiti, mukha siyang demonyo sa kanyang pagbabago sa kilos. Di nagtagal, natanggap ng bawat manlalaban ang kanilang scoreboard. Ito ay nababalutan ng jade, at kumikinang sa liwanag. Sa mismong pisara, ay mga marka na maaaring ihayag sa pamamagitan ng pagtawag ng isang tao sa kanilang tunay na lakas. Paglalahad ng kanilang mga marka. Nagsimula ang lahat sa isang 0. Bukod sa scoreboard, lahat ay binigyan ng maliit na bato na kasing laki ng hinlalaki. Sa ibabaw nito ay masalimuot na rune carvings. Ang puntos ng bawat isa ay depende sa kung gaano kalakas ang halimaw na kanilang napatay. Kung sino man ang magtangkang manloko, mangyaring sugpuin ang iyong mga iniisip, dahil imposible iyon. Sabi ng kinatawan ng Academy. Ang maliit na batong iyon ay magiging linya ng buhay mo. Kung ikaw ay nasa panganib, durugan mo lang ito, at may darating na magliligtas sa iyo. Gayunpaman, ikaw ay madi-disqualify para dito, at ang iyong mga puntos ay titigil doon. Ligtas na iniingatan ni Zephyr ang kanyang scoreboard at runestone. Pagkatapos ay tinahak nila ang daan patungo sa pasukan sa Land of Despair. Malawak ang pasukan sa lupa, na humigit kumulang 30 talampakan ang taas, na bumubuo ng kalahating bilog. Isang mababang, mustasa na fog ang umaaligid ilang talampakan sa ibabaw ng lupa, na nagmumula sa loob. May mga kakaibang tunog din, ito ang hudyat sa mga manlalaban na may kung anong kakilakilabot sa loob. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa pintuan, ipinaramdam nito sa mga mandirigma na sila ay pinagmamasdan ng isang nakakatakot na dakilang halimaw. Ikaw ang B***starred na si Zephyr Khan, di ba? Isang nakakainis na boses ang nagmula sa likuran. Lumingon si Zephyr upang salubungin ang kanyang verbal assailant, at nakita niya ang 2 lalaki na lumabas. Ang kanilang mga hakbang ay puno ng pagmamataas, na may hangin na itinutulak palabas sa bawat hakbang. Ang mga ito ay hindi ordinaryong tao. Kabanata 137. Celadon. Tahimik na sabi ni Bruce. Celadon. May beef ka ba sa kanila? Kailangan mo ba ng tulong ko?
Sabi ni Boxer, tahimik na tumawa. Ang Celadon ay isang malakas na lungsod, ngunit ang Lake Tahoe ay hindi nahuhuli. Hindi magiging ganoon kabait si Boxer sa kanila kung kailangan din niya itong ibaba. Hindi na kailangan, magsisimula na tayo. Hindi natin sila kailangang pakialaman. Mahinahong sabi ni Bruce habang papalapit ang mga lalaking Celadon. Ang lalaking lumapit sa kanila ay nagmamadaling nagdala ng hangin ng pagsuway. Siya ay may payat na pangangatawan, at may mga kaakit-akit na katangian. Matalim ang kanyang mga mata at may dala itong matinding tingin. Siya ay mukhang nasa 20s, ngunit ang enerhiya na kanyang ibinubuga ay nagsasabi ng kanyang kapangyarihan. Ang nasa katabi niyang medyo may edad na lalaki, pinandilatan sina Zephyr at Bruce na may pekeng ngiti. Ako si Samson Lid, ang alibughang anak ng mga Lid ng Celadon. Ang kuya ni Noah. Zephyr Khan, kanina pa kita hinahanap. How dare you pilay my brother? Saway niya. Si Samson ay mukhang hindi gaanong mas matanda kaysa kay Noe. Gayunpaman, maliwanag na ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay higit pa sa kanyang kapatid. Starlight. You're just a small village. What gave you the right to attack one of the Celadon? You fool. Tumawa ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Samson. Siya ang mayor ng Celadon, isang maliksi, at amo din ni Samson. Isang maliit na nayon. Kayong mga Celadon, hindi rin kayo ganoon kagaling. Pang-aasar ni Boxer, boksingero. Nag-iisip ka bang gumawa din ng kaaway ng Celadon? Mag-ingat, ang aking kababalaghan ay walang dod ang mapapatala sa Boundless Academy. I wish you all nothing but the best. Ang sabi ng alkalde ng Celadon, na halata sa tono ng pang-iinis na kaakibat ng kanyang kagustuhan. Ganun ba? Halika kausapin mo ako kung makalabas siya. Humalaklak si Boxer, hindi nabigla sa kanyang pagbabanta. Papatayin kita, Zephyr. Sumirit si Samson habang nakatitig kay Zephyr. Sa pag-alis ng mga kinatawan ng Celadon, ang ekspresyon ni Boxer ay napalitan ng mas mahigpit na tingin, you shouldn't underestimate that brat. Tumango si Bruce bilang pagsang-ayon, sa totoo lang, isang hakbang na lang siya para maging agile. Nabalitaan ko na itong si Samson Lid, siya raw ang pinakamagaling na manlalaban sa buong Celadon. Sa narinig ko, kaya pa niyang makipaglaban kay Agiles. Nilingan ni Boxer si Yang, kung kaya mo, bantayan mo ang isa't isa. Gayunpaman, higit na ipinahihiwatig ng Boxer na pinoprotektahan niyang si Zephyr, higit pa sa isang kasunduan sa kapwa nakikinabang. Masasabi ng boksingero na si Zephyr ay isang lakas ng antas 8, isang mahina sa gitna ng iba pang mga manlalaban. Masasabi rin ni Bruce kung ano ang ipinahiwatig ng kanyang kaibigan, ngunit ngumiti lamang ito at tumango, hindi na nagpaliwanag pa. Alam niyang hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ni Zephyr. Pasok. Hinimok ng isa sa mga masters, halatang naiinip. Go, sabi ni Bruce, habang tinatapik ang balikat ni Zephyr. Mag-ingat ka, ikaw brat. Tinawag ni Boxer si Yang, ang kanyang boses ay magaspang at malakas, na may mga bakas din ng pag-aalala. Ano ba? Bago makapasok sina Zephyr at Yang, may isa pang tao na mabilis na dumaan sa kanila patungo sa Land of Despair. Gayunpaman, bago pa man makatapak ang taong iyon sa bakuran, isang ipo-ipo ng madilaw na gas ang dumating sa kanya, at binalot siya sa kanilang unos. Durog na durog siya noon pa man, tumalsik ang dugo niya kung saan-saan, humahalo sa mga dilaw na tono. Ang manlalaban ay nabawasan sa walang anuman kundi buto sa loob lamang ng isang segundo. Ang gas ay nawala sa lalong madaling panahon pagkatapos, bumalik sa isang mababang hanging ulap, ngunit nagdala ito ng isang tiyak na talas sa loob. Hindi. May sumigaw sa paghihirap, ang kanilang tinig ay puno ng kalungkutan, galit, at kawalan ng pag-asa. Mabilis silang tumakbo para hawakan ang mga buto ng namatay. Isang Golden Devil. Kapag ang isa ay nahuli sa kanilang gaseous grip, tapos na sila. Kung makayanan mo ang pag-atake nito, ipapadala ka sa Land of Despair, kahit na random ang placement mo. Sabi ng isang guro, syempre, hindi pa laging lumilitaw ang Diablo.
Isang matipunong binata ang humagulgol, na nagpalaki ng kanyang mga kalamnan. Siya brazenly lumakad, hindi kumikibo. Sa isang malakas na boom, matagumpay na nakapasok ang lalaki. Sa isang dagandong, marami ang nagsimulang sumugod patungo sa pasukan, na pinalakas ng paningin ng isang matagumpay na pasukan. Pinagmasdan ng mabuti ni Zephyr ang kaganapan, ang Golden Devil ay isa lamang uri ng Energy Tempest. Bagamat brutal nitong pinatay ang ilang manlalaro, maaaring hindi ito palaging lumilitaw. Tila ang pagsubok na ito ay isang pagsubok ng swerte. Mabilis na pumasok si Yang, may sumunod na tunog sa likuran niya. Bahagyang napailing ang gininto ang Diablo, ngunit hayaan siyang makapasok gayunpaman. Well, oras na para makita kung gaano ako kaswert. Umiling si Zephyr, bahagyang tumawa, bago siya bumulusok. Isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanya, na sinundan ng kilati ng isang cutting motion, na handang punatin siya. Nagningning ang mga mata ni Zephyr, mabilis na ipinadala ang kanyang might, at nilabanan ang atake ng Devil. Damn! Ang swerte ko talaga! Sarkastikong naisip ni Zephyr, hindi niya inaasahan na makikipag-ugnayan siya sa Devil. Higit pa riyan ang kailangan para ibaba ako. Kabanata 138. Sa isang malakas na boom, nilabanan ni Zephyr's might ang Golden Devil. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Zephyr na lumulutang ang kanyang katawan sa loob ng walang katapusang kawalan, walang ibang nakita ang kanyang mga mata kundi kadiliman. Natapos ito nang magsimula ito, at nang dumating si Zephyr, napagtanto niyang malaki ang pagbabago sa kanyang paligid. Ito ay baog, tahimik, duguan, at higit sa lahat, puno ng kawalan ng pag-asa. Sa harap niya ay isang makapal na gubat, ngunit naglabas ito ng aura na nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Isang pakiramdam ng panaginip at kawalan ng pag-asa ang nanag kay Zephyr, at ito'y labis na nagpahid sa kanya. Nakaramdam siya ng lamig, para bang gawa sa yelo ang kanyang mga ugat. Isang dagandong ang nanggaling sa loob, ginamit ni Zephyr ang kanyang might para pigilan ang nakakatakot na damdaming ito. So, ito ang Land of Despair, ha? Napaisip si Zephyr habang pinagmamasdan ang paligid, kinukumpirma ang pangalan nito. Nakakatakot at nakapanlulumo ang lugar na ito. Tahimik lang ang hangin, parang walang hangin sa simula. Madilim at mamasa-masa rin. Biglang may sumigaw mula sa malayo, na sinundan ng isang guwang na singsing. May problema. Napaisip si Zephyr. Kasi simula pa lang nila, hindi niya inaasahan na may fighter na babagsak ng ganoon kaga. Ni hindi nga siya sigurado kung anong kapalaran ang kanilang pinagtagpo. Hayop ba, o tao? Hindi na nag-isip si Zephyr bago bumalot sa kanyang katawan ang isang shockwave ng sakit. Ang Golden Devil ay gumawa ng isang numero sa kanya, anuman ang kanyang pagtutol. Tadtad siya ng mga sugat at sugat. F*** na bagay. Nagmura si Zephyr. Sinindihan niya ang Lightfoot, at mabilis na umiwas sa isang lugar na pribado. Ang gubat ay malawak, na walang katapusan. Ang mga halaman sa paligid ay maaaring patay o nabubulok. Hindi man lang naisip ni Zephyr kung anong makamandag, mabaho, mga hayop ang nakatago, pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Sa likas na reaksyon, si Zephyr ay nagpadala ng isang palad ng enerhiya, at mabilis na pinatay ang isang makamandag na ahas. Mabilis niyang kinuha ang mga giblet ng ahas, kinain ito. Hindi pa niya nakakamit ang isang agile state. Hindi niya kayang bayaran ang estadong walang tulog, walang pagkain. Kahit gaano kabaho ang lasa ng giblet ng ahas, kailangan niya itong ubusin. Kailangan niyang ibalik ang kanyang lakas. Malaki ang kinailangan niya para labanan ang Diablo. Matapos manghuli at makapatay ng 10 ahas, nakahanap si Zephyr ng pribadong lugar para makapagpahinga siya. Umupo siya sa tuktok ng isang malaking puno, at mabilis na binago ang kanyang sarili. Sa kasalukuyan, ang kagubatan ay napuno hindi lamang ng mga mabangis at nakamamatay na hayop, kundi pati na rin sa mga nangungunang mandirigma. Ang sinumang maglakas loob na magpakita ng kanilang sarili ngayon ay magiging tanga. Nag-vibrate ang katawan ni Zephyr habang dinadaluyan niya ang kanyang might. Pinagaling niya ang kanyang laman at buto.
Isang matinding kirot ang naganap, na parang 100,000 nasusunog na langgam ang nanunuot sa kanya. Bagamat masakit, kinagat ni Zephyr ang kanyang mga ngipin sa pamamagitan nito. Sa wakas, pagkatapos ng halos 10 minuto ng paghihirap, pinanumbalik ni Zephyr ang kanyang sarili. Siya ay magaan ginalaw ang kanyang katawan, naglabas ng 12 langib sa kanya. F***sick that devil, damn. Ako magtaka kung gaano karaming maaaring talagang madali resist it. Zephyr cursed. Not even ay makatiis. Nagtataka ako kung paano ang ibang fighters fared. Patuloy niya. Tsaka, lumalabas yung F***king thing paminsan-minsan, paano pa tayo dapat para makaiwas? Si Zephyr ay patuloy na nag-iisip tungkol sa kung ano ang nangyari, kung ano ang nangyayari, at kung ano ang mangyayari habang siya ay nakatayo sa puno, maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Kabanata 139. Nahulaan ni Zephyr na maraming mandirigma ang gumagawa ng kanilang mga galaw na nagkukubli sa mga anino. Ang pakikipaglaban sa mga hayop ay isang maliit na abala lamang, ang tunay na panganib ay nasa likod ng mga katunggali. Nang malapit nang magpagaling si Zephyr, isang malakas na boom ang narinig. Isang malakas na alon ng enerhiya ang bumagsak sa isang tao, na nagpalipad sa kanila ng 30 talampakan ang layo. Bawat puno na nahuli sa pag-atake ay agad na nabasag at nawasak na tigil lamang ang pag-atake nang marating nito ang puno kung saan nakadapa si Zephyr. Sa kabila noon, tumama pa rin ang puno, at nanginginig ng malakas dahil sa impact, sapat na iyon para matisod si Zephyr mula rito. Iniisip niya kung sinong tao ang gumawa ng pag-ataking iyon. Biglang dumating ang 2 malalakas na kalabog, na sinundan ng pagsulpot ng 2 tao. Nang makita ang lalaki sa sahig, kinakabahang tumawag ang isa sa kanila, Joseph. Ayos ka lang ba? Ito ay isang batang babae na may magagandang katangian, mga 17 o 18 ang edad. Ang ganda niya. Sagot lang ng lalaki pagkatapos niyang magpakawala ng sunod-sunod na haggard na ubo. I'm afraid I can't protect you anymore, Shena. This B** starts too strong. Ang lalaki ay patuloy na umuubo ng mga subo ng dugo, ang kanyang tono at ekspresyon ay malungkot. Hahaha, little girl. Sinabi ko na sayo na hindi ako matatalo ng lalaking ito. Bakit hindi ka sumama sa akin? I'll keep you safe. I'll even give you some points. Isang manak na tawa ang dumating. Sumunod din ang lalaki sa likod ng boses, siya ay halos 19, at napakataba. Para kay Shena, siya ay isa lamang bundok ng taba at laman. Ang kanyang maliit at mapupungay na mga mata ay tumitingin kay Shena pataas at pababa na may sakam na layunin. Alam ni Zephyr na naakit ang matabang B** starred sa dalaga kaya naman dali-dali niyang sinugod ang umuubo na lalaki. Such fulful shame, Emv. Forget about enrollment, matabang baboy. Napangiti si Zephyr sa sarili. Gayunpaman, pinili niyang huwag nang makialam pa. Kahit na si Shena ay nagpakita ng mga palatandaan ng takot, mayroon din siyang tusong layunin sa kanyang mga mata. Alam niya na ang mga bagay ay hindi kung ano ang tila. Talaga. Magagarantiya ka ng malaking halaga para sa akin. Tanong ni Shena na ipinakita ang cute at bilog na mukha. Shena. Tawag ng lalaki sa lupa, na hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Joseph, nasaktan ka. Paano mo ako matutulungan? Kung sinunod ko siya, mas malaki ang tsansa kong manalo. Di ba sabi mo ibibigay mo ang kahit ano para sa akin? Nakangiting sabi ni Shena na ikinabigla nito ng lalaki. Shena. How dare you use me? Sigaw ng lalaki. Hahaha, kawawang Joseph, hindi mo ba gets? Hinding-hindi mamahalin ng mga babae ang mga mahihinang tulad mo. Napakahina mo, wala kang halaga. Halika babae, iwan na natin ang B** na ito. Pang-aasar ng taong grasa. Bagamat siya ay malaki, siya ay medyo maliksi, at mabilis siyang tumabi kay Shena, at inabot ito sa kanya. Hoy! Kamay sa sarili mo. Umiyak si Shena, namumula ang mukha, pero kilala siya ni Zephyr. Kabanata 140. Hey hey hey, pare-pareho lang kayong mga babae, laging hindi,
Kapag oo, ang gusto mong sabihin. Natawa naman ang matabang lalaki sa ginawa niya. Shena *H ka. Galit na sigaw ni Joseph. Tara na, maganda. Hindi pinansin ng mataba ang lalaking nasa sahig at nagpatuloy. *H. Walang hiya kayong dalawa. Hindi ko ito makakalimutan. Iyak nang iyak si Joseph. Sa wakas ay napagtanto niyang ginagamit na pala siya ni Shena. Siya ay isang babaeng may mga personal na plano, hindi ang inosenteng babae na ipinakita niya sa kanyang sarili. Itinuring niya ang mga lalaki bilang mga kasangkapan na gagamitin. Hahaha, kahit gaano kakalaban, walang kwenta. Wala kang kwenta. Tumawa ang taong grasa. Hindi niya napansin kung gaano kalapit si Joseph sa kanila. Mamatay mga bastos. Mga 30 talampakan lang ang layo niya nang kumilos siya, na may kung ano sa manggas niya. Hindi. Sumigaw silang dalawa, habang si Joseph ay naglabas ng daan-daang pilak na karayom, bawat isa ay may lason, inilunsad ang mga ito sa kanyang mga agresor. Mamatay. Sigaw ng matabang lalaki, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at pinasabog iyon, na nabasag ang mga buto ni Joseph. Gayunpaman, siya at ang kanyang bagong natagpuang kapareha, si Shena, ay hindi gaanong pinalad, dahil kinuha niya ang buong bigat ng kanyang mga karayom sa lason, na agad na sumuko sa sakit. Nang makita silang dalawa na sumuko sa ganoong kapalaran, itinaas ni Joseph ang kanyang ulo. Pagtaksilan ako. As if. Tumawa siya, bago siya mismo namatay. Mabilis lang itong natapos nang magsimula ito. Pinanood ni Zephyr ang buong pangyayari, pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila, binanggit kung paano ang lahat ng taya sa tournament na ito. Ang sinumang naging masyadong pabaya ay walang alinlangan na magdaranas ng kakilakilabot na kapalaran. Bumagsak si Zephyr sa sahig ng gubat, papalapit sa kanila. Mabilis niyang ninakawan ang mga ito, bago siya kumilos. Sadly, silang tatlo ay walang gaanong puntos. Mabilis ang mga galaw ni Zephyr, parang lunok, naglabas-masok siya sa gubat, hindi nagtagal, nakatakbo siya ng halos 10 milya. Sinira niya ang mga dahon, at natagpuan ang kanyang sarili sa isang baog, bukas na bukid. Biglang narinig niya ang battle cry ng isang manlalaban sa hindi kalayuan sa kanya. Nang lumingon siya upang tumingin, nakita niya ang kumikinang na mga kislap ng mga espada at talam, na nakikipag-ugnay sa isang mahusay na hayop. Isang grupo ang nagpababa ng isang emerald serpent, yumanig ang lupa nang bumagsak ang katawan nito. Bagamat ito ay isang mas mahinang halimaw, kung hindi alam ng isa ang kahinaan nito, walang alinlangan na magbibigay ito sa kanila ng problema. Sa wakas, kasing tigas ng mga pako ang F***hacker na ito. Excited na sabi ng isang binata. Talaga, ang galing ng sword skill ni Bruno. Oo. Kung hindi dahil sa kahanga-hangang sword skill ni Bruno, siguradong hindi natin matatalo ang halimaw na ito. Ang grupo ng mga manunokso ay nagsimulang magbigay ng papuri sa isang binata sa gitna nila, ang kanilang mga salita ay may paggalang at paninibugho. Ang kanilang target ay nasa 18 taong gulang lamang, na may hawak na espada. Itinaas niya ang kanyang ulo, pinagpapawisan ang kanilang kaluwalhatian. Ang lakas ng level 9. Zephyr remarked, habang inaalala niya ang kanyang strength level.